Ang bawat paghinga at pagpintig ng puso'y mag-aalay sa'yo ng pagsamba, buong lakas, itatanghal kita. Nawa ay tanggapin ang buhay na laan, nakalulugod sa iyong harapan. Ang bawat paghinga at pagpintig ng puso'y mag-aalay sa'yo ng pagsamba, buong lakas, itatanghal kita. Nawa ay tanggapin ang buhay na laan, nakalulugod sa iyong harapan. Ang bawat paghinga at pagpintig ng puso'y mag-aalay sa'yo ng pagsamba, buong lakas, itatanghal kita. Ang bawat paghinga at pagpintig ng puso'y mag-aalay sa'yo ng pagsamba, buong lakas, itatanghal kita. Itatanghal kita. Itatanghal kita. A blessed evening to all of you. Magandang gabi sa ating lahat. Maayong nga adlaw sa atong tanan. Hello po sa ating mga online viewers. Isang karangalan po para sa akin na magbahagi ng salita ng Diyos. At maraming salamat sa aming pastor, si Pastor Alan, na walang sawang mag-mentor sa amin upang magagamit din kami sa gawain ng Diyos. Ako po ay isa sa mga primary leaders ni Pastor. And currently, ako po ay working mom. So bilang isang empleyado, may mga responsibilidad akong ginagampanan. No? May madali, may mahirap, pero kinaya naman. Ang team natin sa buwang ito ay para sa akin ay pinakamahirap at challenging na trabaho bilang soul winner. Ang team natin ay soul winning. May nabasa ako about soul winning. Isa-isahin po muna natin. In Matthew 28:19, go and make disciples of all nations. So dito, soul winning is the greatest job on earth. Imagine, in all nations, napakalawak ng coverage. Napakalaki ng ating responsibilidad. In Proverbs 11:30, it says here that
the fruit of the righteous is a tree of life, and the one who is wise saves lives. So here, soul winning is the wisest business in the world. Kapag pipiliin natin na magligtas ng kaluluwa, pinaka-wise decision po yan sa buong buhay natin. In Luke 15:5-6, and when he finds it, he joyfully puts it on his shoulders and goes home. Then he calls his friends and neighbors together and says, "Rejoice with me, I have found my lost sheep." So here, soul winning is the happiest occupation. Once na makapagligtas tayo ng kaluluwa, napakasaya. Magdiriwang ang kaharian ng Diyos. In 2 Corinthians 5:20, we are therefore Christ's ambassadors, as though God were making His appeal through us. We implore you on Christ's behalf, be reconciled to God. In this verse, soul winning is the loftiest mission to mankind. Kung ang isang military ay hero kapag nawala ng buhay during service, mas higit na nakaka-proud po if mawalan tayo ng buhay na may nawin tayong kaluluwa, may nawin tayong souls. Sa lahat ng na-mention natin a while ago, nakaka-challenge ang mag-soul winning. Pero paano natin simulan? Bago po tayo magpatuloy, tayo po ay manalangin. Heavenly Father, we praise and worship your holy name, God, for you are so great and amazing, God. Lord, we're nothing without you, God. We humbly down ourselves before you, Lord. Cleanse us and make us worthy and deserving of your love for us, Lord. Forgive us for all the things that we have done against your will, Lord. Thank you so much, Lord, for the forgiveness. Thank you for this opportunity to know more about you, to know more about your words. Open our hearts and mind so we can understand your sweetest message in this evening to each and every one of us. Be with us, Lord God. Give us the wisdom and understanding that we are going to learn more about you, God. This we ask through Christ our Lord. Amen. Ayan, moving forward, the title of our message for today is A Way to Connect. Kung pakinggan natin kanina about soul winning, nakaka-excite. Pero minsan, or kadalasan, hindi natin alam paano simulan. So may mga ilang points akong na-prepare. And kanina habang naghanda ako ng mensahe, actually, yung karagdagan na mensahe, kasi ilang araw na akong pray. Actually, nagpa-pray pa ako sa aming mga kasama sa devotion, no, sa Warrior Moms. Nabigyan ako ni Lord ng mensahe para sa gabing ito. And just recently, no, nag-share kami ng aking asawa about soul winning. And perhaps na relay po niya yung paano siya na soul win. And there are some points na natuwa at nagalak yung puso ko na through him, nabigyan ako ng additional points para po sa gabing ito. So may ginamit agad si Lord na instrumento upang mabigyan tayo ng salita niya sa gabing ito. So, bigyan natin ng emphasis, no, ang salitang connect.
Gumawa ako ng acronym from the word connect. So, first C, a Christ-like image. So, in order for us to connect to others, we must have a Christ-like image. So in Genesis 1:27, it says here that, so God created man in His own image. He created him in the image of God. He created them male and female. Mahirap maging kagayang-kagaya ni Kristo, pero kapag willing tayong dumaan sa proseso, kahit masakit, kahit mahirap, walang imposible sa Panginoon. So becoming more Christ-like is the result of total surrender to God. Kailangan nating isuko, no, ng buong buo ang ating buhay sa ating Panginoon. In Romans 12:1-2, says that worship involves a total self-dedication to God. No? Our minds are renewed and transformed. So magbabago tayo sa Panginoon. Hayaan natin yung Panginoon natin na kumilos sa ating mga buhay, mag-control sa ating mga buhay. All we have to do is to offer our lives as a living sacrifice to God. Huwag tayong matakot kung ano yung mangyari sa ating mga buhay. Dahil unang-una, alam ni Lord at ang plano ni Lord sa mga buhay natin is to have a best life. So sabi dito, becoming more Christ-like is the result of freedom from sin. So hindi na dapat makikita sa atin ang dati nating maling ginagawa. No, hindi dapat nakita ng mga tao na gusto nating iwin yung mga gawaing pangmundo. No? Since Jesus lived a sinless life, the more we consider ourselves dead to sin. No? When we are with God, andoon yung willingness natin na totally mawala po yung mga kasalanan natin. Sabi dyan sa Romans 6:11, and live life of purity, so the more like Jesus we will be. So, habang sinusundan natin yung mga salita ng Diyos, habang ginagawa natin or ina-apply natin sa mga buhay natin yung salita ng Diyos, magkakaroon na tayo ng Christ-like attribute, yung Christ-like habit, yung ginagawa natin ay kagayang-kagaya na kay Kristo. So it is just like having a close friend. So at first, hindi mo naman talaga gusto yung kanyang gusto. No? Hindi mo rin love yung kanyang love. Pero nung nagkaroon kayo ng intimate relationship, yung lagi kayo magkakasama, lagi kayo magkakausap, one day, magugulat ka na lang. Kung gusto niya ng kwek-kwek, ikaw gusto mo na din. So, nagkaroon na kayo ng common likes and dislikes. So, dito kapag tayo ay nandyan sa presensya ng Panginoon, no, ang Diyos na ang bahala, no, na mag-process sa atin. Kahit yung pinakaayaw natin, pinakamahirap tanggalin na kasalanan sa buhay natin, magugulat na lang tayo that we are transformed by God. So mahirap iwasan ang nakaugalian natin, pero maging aggressive tayo na magpabago kay Lord. So becoming more Christ-like is the result of Christian growth. When we are first saved, we are immature in wisdom and knowledge, and inexperience in grace and love. But then we grow. No? Each of these things, our charge is to become stronger and more Christ-like. Grow in grace and knowledge of our Lord and Savior, Jesus Christ.
in 2 Peter 3:18. So maging matured tayo as a Christian. Kung dati, pumapatol tayo sa mga taong masama sa atin, galit sa atin, now we will choose to understand them. Kung dati mainitin ang mga ulo natin, now we know how to deal complicated situation in a gentle way. And with that Christ-like attributes that we have, the glory of the Lord will shine through us. Maging attractive tayo sa paningin ng iba. Maging attractive tayo sa mga taong hindi pa nakakilala kay Lord. And they will recognize the goodness of the Lord through us. So, hindi na kailangang gumawa tayo ng mga bagay na kung ano-ano dyan just to get their attention. No, para ma-appreciate nila na yung Diyos na ating pinaglingkuran ay yung tunay na Diyos. So moving on, punta po tayo sa O. O, let us offer smile. So offer a smile sa mga kakilala man o hindi. Huwag nating ipagkait ang ating mga ngiti. Sabi dyan sa Proverbs 15:30, a cheerful look brings joy to the heart. Good news makes for good health. So hindi natin alam na yung taong iningitian natin, madaming problema. And because of our smile, bigla niya nakalimutan na marami pala siyang problema. No? A smile can reduce stress. No, sa mga additional knowledge. A smile can reduce stress and awkwardness for both of you. So kung bago pa kayo magkakilala, no, or hindi kayo close, through your smile, magiging komportable kayo sa isa't isa. A smile initiates more positivity and makes people feel comfortable enough to open up more. So dahil po yan sa isang ngiti, no, sa isang ngiti mo lang, may napapawing bigat ng loob or sama ng loob. So may kanta akong narinig na sa isang ngiti mo lang, pawi na ang mga lumbay. Yan. Parang kanta lang. So, sa N, sa acronym ng N, in our Connect, never say negative words. So in Ephesians 4:29, let no unwholesome word proceed from your mouth, but only such a word as is good for edification according to the need of the moment, so that it will give grace to those who hear. Normally, sa bahay, lalo na sa ating mga nanay, di natin maiwasang magalit, no? Na kapag medyo makulit ang ating mga anak. So it is a challenge for us parents kung paano maging Christ-like sa harap ng ating mga anak. Baka hindi natin napansin na lagi tayong galit, no, sa harapan ng mga bata. Normal naman ang BP natin, pero yung tono ng boses natin, high blood. No? So naalala ko yung isang kwento ng isang bata. Let me tell you a short story. Itong batang ito ay hinuli ng pulis na dahil siya ay palaboy-laboy sa lansangan. So sabi ng pulis, "Bata, ano ang pangalan mo?" Sabi ng bata, "Ako si Demonieto." So nairita ngayon yung pulis, na "Pinagloloko mo ba ako?" Kaya tinanong niya, "Taga saan ka?" Sabi naman ng bata, "Taga-impyerno ako." So iniisip ng pulis talagang pinagloloko siya. Kaya sabi niya, "Sige nga, samahan mo na ako sa bahay niyo." So habang papalapit na sila sa bahay, narinig ng pulis yung pag-aaway ng kanyang mga magulang. So ito yung sinabi ng nanay, "Hoy, demonyo! Bakit lasing ka na naman?" Sabi niya. "Wala ka nang ginawa kundi maglasing."
Alam mo, sabi naman ng ama, "Hoy, demonya, huwag mo akong pagsisigawan. Nakakasawa ka na. Makalayas na nga sa impyernong bahay na to." So pagbukas niya, nakita niya yung anak niya kasama ang pulis. Sabi niya sa bata, "Hoy, demonyeto, saan ka na naman nagsusuot?" Kaya sabi ng pulis sa isip niya, kaya pala. So sa bata, normal po yon kasi akala po talaga ng bata ay demonyeto yung pangalan niya kasi yun po yung laging tawag sa bahay nila. Kaya careful po tayo in saying negative words kasi baka akala ng ating mga anak ay normal lang po yan. And when they get inside o outside our house, maging normal din yung ganong ugali sa ibang tao. Kasi akala nila, yun po yung tama. No? So mga kapatid, sa bawat pagbigkas natin, may impact po to sa iba. Before we win others' life, i-win po muna natin ang mga anak natin, ang mga kasamahan natin sa bahay. Kaya mag-ingat po tayo sa mga sinasabi natin. Our words may create life or may destroy life. May ilan akong case na na-handle since I am working at academe, isang school. So iba't ibang cases ng estudyante na suicidal case. So iba't ibang reason. May sa school, may sa relationship, may sa bahay. So isa tong maging reminder sa atin, sa ating lahat, that let us allot time for our children. Time to talk, to bond. If possible, let us worship God with them. Kasama natin sila. Isa sa ginagawa namin once a week ay meron kaming simbahay. So kagandahan kasi sa simbahay, doon sa bahay namin, we give them time to share the words of God, and we give them time to tell their prayer requests and their testimonies. From their prayer request, doon namin nalaman na, may pinagdadaanan pala yung anak ko. May gusto pala siyang mangyari sa buhay natin. Kasi we'll never know, grabe na pala yung anxieties na meron sa ating mga anak, na late na po natin malalaman kung saan wala na tayong magagawa. So, as early as now, let us create bond with our family members, especially to our children. So, sabi dyan proceed na po tayo sa N, sa connect, letter N, nurture others. Nurture others. In 1 Thessalonians 5:14, "And we urge you, brothers and sisters, warn those who are idle and disruptive, encourage the disheartened, help the weak, be patient with everyone." So there are some ways in nurturing others. Ito, isa sa mga nakita ko is, be an encourager. So, if you are with someone na hindi pa kilala ang Panginoon, you will encourage that person sa panahon na nakikita mo na nangihinaan na siya. Sa panahon na feeling niya, hindi po niya kaya. So, you will be the one of his fan. Kaya mo yan. Ikaw pa. Show appreciation para magkaroon siya ng confidence. Wow, ang galing mo naman. Wow, the best ka. So with that simple words, that is helpful para sa isang tao na malayo pa kay Lord, na hindi pa kilala si Lord. And connect them through your service. Magiging servant po tayo para sa kanila. Para mas maramdaman tayo, mas maramdaman na talagang anak tayo ng Diyos. Because Jesus was a servant, nagpakumbaba siya.
Imagine, hinugasan niya yung mga paa ng mga disciples niya, knowing na He is the Son of God. So tayo din, when you are with those people na hindi kilala ang Panginoon, ipakilala natin ating sarili with humility, na humble po tayo through our service, kung ano yung kaya nating mapaglingkod sa ating kapwa, para mas makilala nila sino ba yung Diyos na ating pinaglingkuran. So sa bawat taong nakakasalamuha at nakakausap natin, magkakaiba po ang mga ugali. Pero merong mga hindi okay ang ugali, no? Pero kahit hindi okay yung kanilang mga ugali, let us always choose to be patient and continue to do remarkable things. Now, letter E, so engage fruitfully. Careful po tayo as we engage others. Baka tayo po ang ma-influence. No, tayo po yung madala. Sa kaka-engage natin, tayo po yung sumama. So as we engage, we must bear fruits. Maging mabunga tayo. In John 15:16, sabi dito, "You did not choose me, but I chose you and appointed you so that you might go and bear fruit, fruit that will last. And so that whatever you ask in my name, the Father will give you." So in engaging with them, we need to listen. Pakinggan natin sila. Ano ba yung gusto nilang sabihin? Sometimes, ang dami nilang hinaing sa buhay. Just be a good listener. Sa pagiging good listener, nakakatulong yan sa kanila. Nababawasan yung kanilang mga dinadala. No? Then, go beyond small talks. Kapag nasa downfall situation ang isang tao, spend more time. It can be physical or online. Malaking tulong po yan sa kanila. I have this one student, no? Sabi niya, titigil na po ako. Ayoko na, give up na ako, ma'am. Gusto ko nang mawala sa mundo. Parang gano'n na yung terminologies niya. Parang gusto niyang magpahinga ng tuluyan dito sa mundo. So, that time, feeling ko, chatting is not enough for that situation, for his situation. So what I did, tumawag po ako. So I think mga 30 minutes po kami nag-uusap, kino-comfort ko siya, nagsabi siya lahat-lahat, umiyak siya through phone. Tapos, the wisdom of the Lord is working, no? Yung mga nasabi ko sa kanya, kasi sabi niya, "Ma'am, ilang araw na po akong walang tulog sa sobrang na-stress po ko sa sitwasyon ko. Pagod na ako. Hindi ko na alam paano matulog." And with the words that God has given me that night, nung nagbabay na kami, and then nag-chat ako sa kanya, hindi na po siya sumagot. Kinabukasan na siya sumagot. Ang sabi niya, "Sorry ma'am, nakatulog po ako." Sabi ko sa kanya, it's a blessing. Yun yung gusto mo, yung makatulog ka. Pinapahinga ka ni Lord because of the words of God that you have received, and your willingness to receive the words of God, nagpahinga ka. So naangkin mo yung kapahingaan. So to make the story short, yung batang yan na gustong mag-give up, na araw-araw kong mini-message, chinachat, gumraduate po siya. At one day, nagkita po kami, manager na po siya sa Jollibee. So napakasarap ng pakiramdam that because of the time that we spent to that person, no, the effort na binigay natin sa taong yan, nabago yung buhay, gumanda yung buhay, nagkaroon ng pag-asa. So moving forward, and ayun po, part of engaging them is to celebrate with them. No, you are part of their victory.
So, engaged ka na sa Kanya eh. So, kapag meron siyang mga simple success, celebrate with them. May mga celebration, birthday, whatever, celebrate with that person. Para naramdam niya na engaged ka talaga sa Kanya. Kapag nasa point siya, na sad siya, grieve with them. Nung maramdaman niya yung comfort mo, maramdaman niya na kasama ka sa kanyang naramdaman. And moving forward for letter C, another C, commit others to God. So that person na gusto mong i-win, ikukumit mo na yung ngayon yan kay Lord. Sabi dyan sa Ephesians 4:2-3, with all humility and gentleness, with patience, bearing with one another in love, eager to maintain the unity of the Spirit in the bond of peace. So let us be patient and gentle. Let us include them in our prayer. Let us be an instrument to connect them to God. Isama natin sa church. Ito na yung time, no? Once that we commit them to God, i-invite na natin yan sa church. Isama natin sa Bible study. You know, if you love them, bring them to the place that will give them the best life. And in God, yun yung pinaka-the best life kapag nandyan tayo sa kamay ng ating Panginoon. Kaya kahit anong mangyari, hindi po natin sila i-give up. In winning souls, introducing them to God is not enough. We need to work out with them. We need to commit for them until such time that they win their life against the work of Satan. And lastly, train others on how to win souls. So our task will not stop on winning soul. It will continue until that soul will win souls. So soul winning shall take place from one generation to the next generation kapag ganito po yung process na gagawin natin. So this stage is a mentoring stage, no? If we think our knowledge is not yet enough to train them, dalhin natin kay pastor. Ang sipag po ng ating pastor na mag-train. No? Actually, I've been talking to many people before ako magtutalk dito. Pero iba pala yung magtutalk ka na ang audience mo ay ang Panginoon. Sobrang nakakakaba. And with the mentoring na inaatinan ko kay pastor, nagkaroon ako ng marami pang idea ng knowledge, no, paano ibigay, no, ilatag ang salita ng Diyos for the glory of God. So samahan natin sila sa ating mga cell leaders. May mga cell leaders training. So ito na po yung mentoring stage dito sa portion na training them to win souls para yung cycle nung pag-win soul ay hindi lang titigil hanggang sa ating henerasyon. Kasi kung tayo po ay mawala na sa mundong ito, at my age right now, I am 40 plus, no? 40 plus, kayo na po yung mag-compute. 40 plus. So, malapit na tayo sa golden. And then, we'll never know kung kailan tayo kunin ni Lord. So, any moment, pwede tayong mawala sa mundong ito. Kaya, now that we still have time to mentor, now that we still have time to train souls, in winning souls, dito po tayo nag-focus. Para pag mawala man tayo, yung ganong mission, magpatuloy. So, turuan natin silang maging leader. So, in this way, we are connecting people to God from our generation to the next generation. So, soul winning is a continuous mission. It doesn't end in your generation. It doesn't end in our generation.
So again, as we connect people to God, let us create a Christ-like image. Let us offer, akala natin simple lang po yung pag-smile, pero malaki po yung impact, no? Baka mamaya impacto tayo sa harapan nila. So it's hard for us to win them. No, through our smile, makikita yung glory ni God sa mga mukha natin. And mapapawaw po sa wow, parang walang problema. So, never say negative words. Mga harsh words po. Yung mga anak ng Diyos, hindi na po nagpo-post ng mga pangit na salita sa Facebook. No, feeling angry. Tapos pag may mag-comment, no, sasabihin PM sent, ayun na, nagkakasiraan na doon sa messenger. So, ang anak ng Diyos nawala na. Nurture others, matuto tayong mag-alaga, magpahalaga sa ibang tao. Engage fruitfully. Dapat every time that you are going to engage with other people, you'll bear fruits. Lagi natin i-goal that person, madala natin sa Panginoon. Maroon tayo, magta-target lock tayo, no? Ita-target lock natin yung taong yan. Dadalhin kita sa Panginoon. Ililigtas kita sa kamay ni Satanas. Nagta-target lock tayo. So let us engage fruitfully. Commit others to God. Every morning, meron akong group, Warrior Moms group. Hello po sa inyo, mga Warrior Moms. Every morning, 5 o'clock, meron po kaming devotion. And lahat ng prayer request ng aming mga kasamahan, nag-general prayer din po kami sa church, sa mga lugar, no, sa Pilipinas, lahat-lahat po, sa sakit. And nakita namin kung paano kumilos si Lord. Ang dami na po kaming testimony na ginawa ni Lord sa mga prayer. No? Meron kaming pinagaling, comatose, pinagaling ni Lord. Isang testimony doon ay pinagpipray niya na maging successful yung operasyon ng kanyang kapatid. Pero pinagpipray ng mga warrior moms na hindi na siya operahan kasi gagaling na po siya bago ang operasyon, which is nangyari po. So, maraming miraculous acts na ginawa ang Lord sa mga buhay natin. Kaya nga, through committing them to the Lord, makikita po nila kung sino ang Lord na pinaglingkuran natin. Kung gaano ka-powerful yung Panginoon na pinaglingkuran natin. Kasi sayang, ang daming kaluluwa dyan. Sayang kung hindi tayo gagalaw. Malapit na pong, kita na natin, iba't iba na po yung mga signs and wonders na pwedeng bumalik na yung Panginoon. And it is urgent right now that we need to win souls. So, gawin natin yung mag-respond tayo sa calling ng Panginoon. Yung gusto ni Lord, gawin po natin. And last is yung train others to win souls. Hindi tayo mawawala sa mundong ito na wala tayong tinitrain. Na hindi natin pinapamana sa kanila kung paano magligtas ng kaluluwa. It is just like inheritance, no, para sa ating mga anak. Ako, talagang wini-work out ko na bago ako mawala sa mundo, ay makatapos yung mga anak. Makapag-aral, makatapos, at mayroong may iwan sa mga anak. Kasi yun talaga yung pinakagusto ng mga magulang. So tayo din, no, if we are aiming, no, to win souls, magtitrain po tayo sa mga tao na inalagaan natin. Let us always remember, our sweetest role is to connect people to our Creator. And thank you so much for this wonderful opportunity na binigay sa atin ni Lord. I hope ay may nabaon tayo, may natutunan tayo. And
Maraming salamat sa Panginoon. Sa ating pagtatapos, tayo po ay manalangin. Samahan niyo po ako sa aking panalangin. Panginoong Diyos, Diyos na makapangyarihan sa lahat, napakabuti niyo po sa aming mga buhay. Maraming salamat, Ama, na tinuruan niyo po kami sa gabing ito na magpagamit po sa inyo, Lord God, to win souls, Lord. Patuloy mo pa kaming hubugin, God, na magawa po namin ang iyong calling para sa amin. Mag-respond po kami, Lord God, sa iyong calling sa amin, Lord God. Give us the wisdom, the knowledge that we need, Lord God, as we impart your words to other people, Lord God. Give us the courage, Lord, upang magkaroon kami ng lakas na ipakilala kung gaano kabuhay ang Diyos na aming pinaglingkuran sa ibang tao, Ama. Lord, I pray kung ano man yung mga pinagdadaanan ng aming mga kapatid, ano man yung sitwasyon na meron sila ngayon, alam ko po, Ama, na ikaw ay makapangyarihang Diyos na tutugon sa bawat anak mo na nangailangan po sa inyo, Lord God. Ikaw po ang manguna sa aming mga buhay. Continue to teach us, continue to guide us in everything we do dito po sa mundong ito, Lord God. Gamitin niyo po kaming instrumento, Lord God, to save souls, God. Gamitin niyo po kaming instrumento, Lord God, na mas marami pang kaluluwa na makakilala po sa inyo, God. Marami pong salamat, Lord God. We lift up to you, Lord God, the Powerhouse Church. We lift up to Lord God, our pastors, our Pastor Alan, and the members of the Powerhouse Church, God. Continue to use us as an instrument of transformation. Thank you, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. Once again, good evening and God bless po.